Sumalang na sa arraignment ang mag-asawang Reynaldo at Annalisa Marsan kaugnay ng reklamong isinampa sa kanila ng kasambahay na si Bonita Baran. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si Attorney Jess Fernandez, abogado ng mag-asawang Marsan. Magandang umaga po, Attorney. Kaso po. Yes, sir. Sir, good morning po. Can you hear me? Good morning po, Okay, Kara. Okay. Good morning, sir. So, nag-arraignment na po tayo, no? So, saan na po dadalhin yung mag-asawang Marsan? Kaninong kustodiya po sila ngayon? Ibabalik po doon sa dati, yung si Ana, doon sa female dormitory sa Sikatuna. Si Reynold, ibabalik doon sa Quezon City Jail. Iaapila po ba ninyo ito na malagay sila sa kustodiya ng NBI? Pansamantala, mag-aapila kami sa korte. Pero inuuna namin yung pagka-file namin ng petition para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Okay, attorney, yung inyo pong mga kliyente, ito pong mag-asawang Marsan, itinatanggi po nila na sila ang nagmaltrato dito kay Bonita Baran. Kung itinatanggi po nilang sila ang nanakit doon sa kasambahay, paano po daw nakuha nitong kanilang kasambahay na si Bonita yung kanyang mga sugat, yung nabulag siya at kung ano-ano pang sugat sa kanyang katawan? Ipagpaumanhin niyo po, hindi ko masagot yung mga bagay na yan sapagkat may nakasampa na pong kaso laban doon sa mag-asawa. Ang aking pong paninindigan ay walang kasalanan yung mag-asawa. Kung ano man yung pinsalang natamuno di umano ni Bonita. Pero handa raw silang makipag-areglo. Yun ang gusto nga ba nila, na makipag-areglo dito kay Bonita at nilaglag na lang yung kaso? Ang hindi po areglo, wala po kaming ino-offer na areglo. Ang sinasabi po ng mag-asawa ay handa silang mag-usap kung saan sila hindi nagkaunawaan. Dahil maayos po ang kanilang pinagsamahan at wala silang pinagawayan. At kinagulat nga po ng mag-asawa na sila ay nareklamo ng ganito. Wala po silang kamalay-malay. At handa raw silang tanggapin ulit si Bonita kung sakasakali? Ganun po ba, sir? Maaari po kasi nagkaroon na ng bonding yung anak ng mag-asawa saka si Bonita. Mga kulang-kulang 5 taon na naging yaya ng 3 bata itong si Bonita. Pero sa pakikipag-usap ninyo po dito sa kampo ni Bonita Baran, ano po ang sinabi nila? Payag po ba sila dito sa ino-offer ng mag-asawa? Wala po kaming in-offer at hindi po kami nakipag-usap sa kanila. Kung ano man po yung naririnig yung pag-uusap, ay hindi po totoo yun. Maaari po nabasa nyo lang o narinig sa ibang pahayagan. Okay. Sir, may nakuha po kaming balita na may ihaharap pa raw po na iba pang mga kasambahay dati ng pamilya Marsan na tetestigo raw laban dito sa mag-asawa tungkol sa pag-aabuso. Paano niyo po haharapin ito, sir? Siguro po, iharap na lang nila. Pero ang masasabi ko po, wala pong connection yung kung sino man ang ihaharap nila dito sa mga kasong sinasagot ngayon itong mag-asawang Marsan. Nung humarap po sa Senate inquiry itong mag-asawang Marsan, na bring up din po nung isa sa mga senador, si Senador Jinggoy Estrada, na dati daw po pala ay kinasuhan nitong si Mrs. Marsan ng kanyang asawa ng pang-abuso. Makaka-apekto po kaya ito din sa kaso ngayon na kinakaharap nila? Katulad po ng nabanggit ko kanina, wala pong connection yon sa kasong hinaharap nila ngayon. Kung ano man po ang pag-aaway ng mag-asawa sa 4 na sulok ng kanilang kwarto, ay sa kanila lang yon at hindi nakaka-apekto sa anumang kaso nilang hinaharap. At confident po kayo, sir, na malalagpasan ng pamilya Marsan, itong mag-asawang Marsan, itong kasong ito at sila yung mananaig sa huli? Kahit sino pong abogado na humahawak ng kaso, lagi po kaming tiwala sa aming kakayahan at mapatunayan namin na inosente ang mag-asawa doon sa mga ibinibintang laban sa kanila. Kumusta naman po ang lagay ngayon ng mag-asawang Marsan? Are they very stressed about this, I'm sure? Expected naman po yun. Ano naman mga expect natin na maakusahan ka ng walang kasalanan. Napakalaking dagok po sa kanilang buhay. Yung makulong pansamantala ng kasalanang ibinibintang na hindi naman nila nagagawa. Okay, sir. Final question po. Kung may mensahe po kayo dito sa kampo ni Bonita Baran, ano po ito, sir? Siguro, ang masasabi ko lang, kung hindi man sila nagkaunawaan sa ibang bagay, maaari sila mag-usap para pag-usapan nila yung mga bagay-bagay na hindi nila pagkaunawaan. Pero wala po kaming inaamin na kasalanan laban sa kanya at maaari pong alam din ni Bonita na wala kaming kasalanan laban sa kanya. Okay, maraming salamat po, Attorney Jess Welcome Fernandez. Welcome po. Welcome.